Ay ng Panginoon, praise God, active din yung Diablo, nandyan sa paligid natin na humahanap ng kanyang masisila. Kaya magbantay tayo mga kapatid, no? Para hindi tayo madala dun sa kaparusahan na sinasabi ang kasalanan ay magdudulot sa atin ng kamatayan. Yan sika pa sa verse natin na Romans 6:23, for the wages of sin is death. Yan. Malinaw po na sinabi ng Biblia na ang kapayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang po yung lahat po tayo ay daranas ng kamatayan bilang physical po natin. Ang tinutukoy po natin dito ay ang kamatayan ng ating spiritual. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Hallelujah. Meron tayong walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon. Kaya nga labo, yun po talaga ay pagtrabahuan natin ang mabuti yung ating kaligtasan. Sapagkat kung palagi tayong nagkakasala sa ating Panginoon, talagang nagsasabi ang Biblia na tayo ay kanyang hahatulan. Yan po ay sinabi ng Biblia. Hindi po tayo pwede maghatol dahil tayo po ay isang tao lamang. Ang Diyos lamang ang pwedeng humatol sa bawat isa sa atin. Hallelujah. The reason of sin is death. Kamatayan po ng ating kaluluwa. Amen? Panahon po ng 2026, marami tayong dapat baguhin sa ating buhay. Kailangan po tayo ay maging bago. Sabi nga ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, lahat ng bagay ay atin na paglimutin. Hallelujah. Praise God. Sabi dito sa verse 2 John 3 verse 18 and 19, ito po yung condemnation. Number 2 po tayo. Condemnation. Sabi po dito. Ibig sabihin po ng condemnation, paggawad ng parusa o paggawad ng hatol. Ay sino po ba yung hahatulan? O siyempre tayong mga anak ng Diyos ay mari po tayong hahatulan. Kapag yan po ay sinabi ng Biblia, kung hindi tayo susunod sa kanyang kalooban, tayo po talaga ay merong hatol. Ay basahin po natin sa Mateo 25, verse 46. And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous is into eternal life. Yan, basahin po natin sa Tagalog. Meron bang makabasa? Mahirap yung tayo, yung baga English, hindi man nato po sabta, magdinig nato Tagalog. Amen? Sa Diyos ang papuri palakpak sa ating buhay na Diyos. Mateo 25 verse 46. Meron bang makabasa? At ang mga ito'y nangaparoon sa walang hanggang kapaligsahan, katapwat ang mga matuwid ay sa mga walang hanggang buhay. Ayan, sinabi na po, sino pa ba ang mga ito? Ayan, sinabi niya ng ating verse up. And this shall go away into everlasting punishment. Sino ba yung mga tinutukoy dito? Yan po yung mga taong makasalanan. No? But the righteous is into eternal life. Sino po yan? Yun yung mga Kristiyanong tapat na naglilingkod sa ating buhay na Diyos. Kaya samantalahin po natin yung pagkakataon na tayo ay buhay pa. Amen? Habang tayo ay nabubuhay pa, na kailangan tayo po ay maglingkod ng tapat sa ating Panginoon upang hindi tayo mabulit doon sa tinatawag na everlasting punishment. Ano ba yung everlasting punishment? Yan po yung tinatawag na, sabi pa sa mga bata, impyerno. Tanungin mo yung mga bata, saan ka gusto? Langit, impyerno. Yan, tanungin mo. Ang sagot yan, impyerno. Impyerno? Langit. No? Siyempre mga bata, hindi yan nagasinungaling. Kahit yung mga bata, alam nila kung ano dapat isagot. Saan mo gusto? Langit, impyerno. Ay, langit. O, di ba? Sabihin ko sa mga anak ko nga magbihis na kayo dyan yung pagdating ng linggo, magsamba na kayo. Kasi, maiwan kayo, pupunta kami ng langit.
Sabi ng mga anak ko, di hawakan yung kamay ko para makasama kami sa langit. Magaling talaga makatuwiran yung mga bata, no? Hindi nila talaga alam. Yung pananampalataya natin, yung kaligtasan, individual po yan, mga bossing. Muntik na mga bossing, tinuloy ko na lang. Kaya mahirap yung palagi tayo nagla-live. Yung kaligtasan po natin, yan po ay individual. No, hindi ka aasa sa kapatid mo, sa ama mo, o sa pinsan mo, kaibigan mo, na ikaw ay maligtas na. Gunitan hawakan ang iyong palda na dalhin ka doon sa langit. Wala pong gano'n. Kailangan yung kaligtasan natin ay pagtrabahuan natin. Mayroon pa na napalatayang na sabi nila, magsamba ka lang sa Panginoon, manampalataya ka na. Ayan, sino ba yung religion na gano'n yung pananampalataya? Gano'n yung paniniwala na sumamba ka lang, manampalataya ka lang sa Diyos, ligtas ka na. Hindi po gano'n yung pananampalataya natin. Kailangan meron po tayong gawa. Ika nga yung ating kaligtasan, yan po ay kinakailangan pagtrabahuan natin. Yung pananampalatayang walang kalakip sa Santiago 2 verse 17, yung pananampalatayang walang kalakip na paggawa, yan po ay patay sa ating Panginoon. Amen. Paano mo sasabihin ligtas ka na kung nananampalataya ka lang? Tayo ay hatulan ayon sa ating magawa. Yung po ay nakasulat sa mga aklat ng buhay. Tayo ay hatulan sa pamamagitan ng ating magagawa. Paano ka hatulan kung wala ka namang ginawa? No? Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, lagi ako nagsasamba. Malaki yung pananampalataya ko sa Panginoon, gabutin ng mangga, pero wala kang ginagawa. Yung pananampalataya mo, patay po yan sa ating Panginoon. Wala pong silbi. Kapag patay po yan, yan po ay tinatapon. No? Yung ating Panginoon, siya po yung puno na ubos tayo mga sanga. Kung tayo mga sanga tayo ilanta, wala po tayong pakinabang. Amen? Hallelujah. Kaya kinakailangan magsamba tayo sa ating Diyos, no, upang hindi tayo mabulit sa dagat-dagatang apoy. Yung po yung the reason of sin, yung ating kasalanan, yan po ay magdadala sa atin doon sa punishment natin. Hallelujah. Sa third verse po natin, Matthew 25, verse 46. At tapos na. Tayo sa Revelation tayo. Revelation 20 verse 12, the judgment of death. Diba? Napakabilis ng oras. The judgment of death. Sa Revelation 20 verse 12, mari po tayong makabasa. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay pinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na ang ating mga gawa ay hahatulan po yan. Kung ikaw ay mabuti dito sa lupa, hindi ka hahatulan. Yan po malinaw pa sinabi niya ng Biblia sa Revelation 20 verse 12. Na yung magagawa natin ay hahatulan. Kaya marami mga Kristiyano na hindi ko magawa, no? Kasi ang paniniwala nila, manampalataya ka na, ligtas ka na sa Panginoon. It's a big no, mga boss. Mga boss, nano po niyang boss. Kailangan, yung pananampalataya natin ay kalaki po yung magagawa upang kamtin natin yung pinangako ng ating Panginoon na buhay na wala hanggan. Doon po sa 1 John 2 verse 25, ang ipinangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Wala pong magkakamit yan kundi yung mga Kristiyano na naglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God sa umagang ito. Sana po ay marami tayong matutunan. No? Huwag niyo po muna hanapin sa akin yung magbara yung baba na magsalita dito. Dahil bago po tayo dito, bago po lang po tayo
lahat naman tayo ay nag-aaral mula sa Biblia, no? Yung mga sinasabi ko dito ay talagang alam naman po natin. Alam naman natin na ang kasalanan, alam natin kung ano yung klase ng kasalanan, no? Pero bakit ginagawa natin? No, kasi nga, sabi ko, isipin mo kasi nga, pwede naman humingi ng tawad sa Panginoon. O, yung paulit-ulit mong ginagawa ng kasalanan sa Panginoon, mayroon po yung epekto. Kumbaga, yung mga magulang yung sa compare po natin yung mga magulang, mayroong anak na palagi nagkakasala. Yung magulang, saway ng saway sa kanyang anak. Anak, ayaw nga itong bukid kasi bakang ka dito pitin. No? Tapos ginawa pa rin ng anak. Ang gagawin ng anak, hihingi ng tawad sa ina. Mga tawad po. And then lumipas yung ilang araw, anak, baka pumunta ka ulit ng bukid Hindi po, nay. Pumunta pala ng bukid. And then yung anak, may hingi ulit ng tawad sa Panginoon, sa magulang. Nay, sorry po, nay, nagpunta ulit ng bukid. Ay paulit-ulit na ginagawa ng kanyang anak sa magulang. So, ang isip naman ng magulang, anak, baka pumunta ka ng bukid Hindi ka po, nay. Ayun ako, buriton ka. Paano kung gano'n yung gawin sa atin ng Panginoon na ayaw nang maniwala sa atin? No? Ika nga yung kasalanan talagang yan po ay talagang magdadala sa atin doon sa kapahamakan. No? Kung ibigay natin yung lubos na pagtitiwala sa ating Panginoon, wag po tayo gagawa ng anumang hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. No? Paano natin kakamtin yung pangako ng Panginoon kung hindi tayo sumusunod? May mga bagay man tayo na hinihiling sa ating Panginoon, ngunit hindi man natin makamtan. Yan po ay talagang antayin po natin yung kalooban ng Panginoon. Huwag po tayo tatalikod kasi pag tumalikod tayo dahil nanloob ka, mapunta ka talaga sa kasalanan. May mga bagay na talagang yung diablo na talagang binabantayan ka lang. Inaalam kung saan ka mahina. Kung saan ka mahina, doon ka talaga titirahin para mapunta ka doon sa kasalanan. Alam ng diablo kung saan ka mahina. Kaya naman Kristyano, si diablo talagang gagawa ng paraan. Kaya tayo Kristyano, palagi nating idalangin sa ating Panginoon na, Panginoon, huwag mo ako ipahintulot sa tukso. No? Sabi nga ng Panginoon, hindi kita bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Kaya minsan na dumarating sa ating buhay yung mga pagsubok, yan po ay talagang kakayanin natin. Kaya patuloy tayo maglilingkod sa ating buhay na Diyos, no? Huwag tayong paliko-liko, no? Para hindi tayo mapunta doon sa tinatawag na punishment. Yan, praise God. At meron po akong 15 minutes lang. No? Sana po ay meron kayong naisulat, natutunan, naitago, naisuksok. Dahil po, kapag meron tayong naisuksok, meron tayong bubunutin. No, sa panahon na tayo ay magdi-deliver sa mga unbelievers, meron tayong words na dapat nating sabihin sa kanila. Ay, to God be the glory, sa Diyos po ang papuri.